Makulimlim ang langit ng Roma nang sumikat ang araw. Isang manipis na hamog ang bumalot sa mga marmol na pader ng lungsod ng Vatikano. Sa loob ng matatayog na pader, isang katahimikan ang naghahari, hindi ang karaniwang banal na katahimikan ng isang umaga ng pagdarasal, kundi ang bigat ng pamamaalam. Ang mga kalsada ay sinarado. Ang bawat pasukan ay bantay sarado ng mga gwardiya. Sa loob ng basilika, ang bawat kilos ay planado. Ang mga kardinal na kalinya ayon sa ranggo, ang mga opisyal nagmamando sa pamamagitan ng mga maikling tango. Ang mundo ay nakatutok, mga kamera, mga mata, mga puso. Si Father Mateo, isang batang pari mula sa Espanya, ay huminto sandali sa gilid ng isang pasilyo, pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito, bulong niya sa kasamang pari. Ang bawat buhay ay may takdang hangganan, sagot ng matandang pari na si Father Lorenzo, habang inaayos ang itim niyang kapa. Ngunit ang kanyang iniwan hindi iyon mamamatay. Sa gitna ng abala, sa ilalim ng matataas na kisam na pinintahan ng mga maestro, ay namuo ang isang damdamin, paghanga, paungulila, at pagdududa kung may makakapalit ba talaga sa yapak ng taong pumanaw. Hindi kalayuan, isang maliit na pulutong ng mga madre at mga deboto ang pinayagang pumasok. Karamihan ay nakaupo, nakayuko, nagdadasal. Isa sa kanila, halos hindi pansinin, ay pumasok ng dahan-dahan sa gilid, isang matandang madre na may lumang itim na belo, ang mukha ay halos natatakpan ng anino. Walang nakapansin sa kanya. Hindi pa. Sa loob ng basilika, ang kabaong ay inilagay sa gitna ng altar, pinapalibutan ng mga puting bulaklak. Ang katahimikan ay dinudurog lamang ng marahang tunog ng organong tumutugtog ng isang matandang awit ng pagluluksa. Pagmasdan mo, bulong ni Cardinal Esposito sa katabing obispo. Napakalinaw ng pagkakaplano. Wala kahit isang kilong mali. Ngunit sa kabila ng perpektong organisasyon, may isang puwersa na hindi nila kayang kontrolin, ang damdamin ng mga tao. Lumapit si Monsignor Paulo sa likod ng basilika, bitbit ang listahan ng mga pangalan na pinayagang makalapit sa kabaong. Paulit-ulit niyang tinse-check ang papel, sinisigurado ang bawat detalye. Kung sino man ang lalapit sa labas ng listahan, mariin niyang bilin sa mga gwardiya, palabasin agad. Sumang-ayon ang mga Swiss Guards na nakaposte, ang kanilang mga makukulay na uniforme ay tila maseryoso kaysa karaniwan. Ang kanilang mga mata ay nagsisiyasat sa bawat kilos, sa bawat lumalapit. Hindi nila alam, sa kalayuan, isang nilalang ang tahimik nang nagbabalak na baguhin ang umagang iyon. Sa labas, sa madilim na anino ng isang kolumn, nakatayo ang madre. Hawak-hawak ang isang maliit na rosaryo, pinipisil ang bawat butil, ang mga daliri niya ay tila nanginginig hindi sa kaba, kundi sa determinasyon. Handa na ako, bulong niya sa sarili. Para sa kanya. Hindi niya kailangan ng pahintulot. Hindi niya kailangan ng seremonya. Ang kanyang misyon ay simple, isang huling paalam, hindi bilang bahagi ng isang institusyon, kundi bilang isang kaluluwang nagpapasalamat sa isa pang kaluluwa. Hindi niya inisip kung ano ang maaaring mangyari. Hindi niya inisip ang posibilidad na siya ay pagbawalan, itaboy, o arestuhin. Sa kanyang puso, malinaw ang kanyang layunin. Kaya sa unang pagkakataon, humakbang siya palabas ng anino. Isang hakbang. Dalawa. Tila walang nakapansin. Ang mga tao ay abala sa kanilang sariling pagninilay. Ang mga opisyal ay nakatutok sa listahan. Ang mga kamera ay nakazoom sa kabaong. At siya ay naging bahagi ng himpapawid. Hindi isang intrusa, kundi isang aninong hinayaan ng tadhana. Ang kanyang sapatos ay bahagyang lumilikha ng tunog sa marmol na sahig, ngunit sa kalakhan ng basilika, iyon ay parang bulong lamang sa hangin. Sa bawat hakbang, ang mundo sa kanyang paligid ay lumalabo. Tila ang lahat ng tao, ng ingay, ng pamantayan, ay nawawala. Isang landas lamang ang kanyang nakikita, ang landas patungo sa kahuli-hulihang tagpo ng isang mahal na kaibigan. Samantala, sa altar, isang batang gwardiya ang napatingin. Napansin niya ang maliit na figura na kumikilos ng kakaiba. Tumango siya sa kapwa gwardiya, nagbabalak sana silang salubungin ang madre. Ngunit nagkaroon ng isang kakaibang pagdadalawang isip. Parang may malamig ngunit banayad na hangin ang dumampi sa kanilang mga balikat. Ang mga kamay nila, nakahawak sa mga armas, ay bahagyang bumaba. Huwag muna, bulong ng isa. Hindi nila maipaliwanag kung bakit. At sa himpapawid ng basilika, tila isang tahimik na utos ang bumalot, hayaan mo siya. Sa paglakad ng madre papalapit sa gitna ng basilika, halos hindi siya napapansin.
Parang isang aninong sinanay na mabuhay sa gilid ng mundo, sanay sa hindi pansinin, sanay sa katahimikan na nagpapalakas sa loob. Hindi siya nakaangat sa karamihan, hindi rin siya nagpakita ng anumang uri ng pag-aalinlangan. Ang kanyang hakbang ay mabagal ngunit tiyak, para bang tinatahak niya ang landas na matagal na niyang pinangarap marating. Ang kanyang pangalan ay Genevieve. Sa tagal ng kanyang paglilingkod, kakaunti lamang ang nakakaalam kung sino talaga siya. Sa labas ng Vatican, sa mga madidilim na eskinita ng Roma, siya ang kilala bilang ina ng mga wala. Hindi siya nagsasalita tungkol sa kanyang ginagawa. Hindi siya humihingi ng pagkilala. Ngunit para sa mga iniwan ng lipunan, mga kabataang tinanggihan ng kanilang mga pamilya, mga kababaihang itinakwil ng komunidad, mga pusong sugatan na naglalakad na parang multo sa mga lansangan, si Genevieve ang ilaw na hindi bumababa ng ningning. Lumaki si Genevieve sa isang maliit na nayon sa timog ng Pransya. Ang kanyang mga magulang ay simpleng magsasaka, mahilig sa lupa, at tapat sa pananampalataya. Maaga pa lamang, natutunan niya ang kahulugan ng tahimik na paglilingkod, ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Noong siya ay 16 na taong gulang, isang misyonaryong madre ang bumisita sa kanilang nayon. Ang kanyang mga kwento tungkol sa pagtulong sa mga mahihirap ng Roma ang nagbukas sa isipan ni Genevieve na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang isinasabuhay sa pagdarasal, kundi sa pagmamahal na may gawa. Walang seremonya ang kanyang desisyon. Isang umaga, iniwan niya ang kanyang tahanan na may dalang maliit na bag at isang rosaryo mula sa kanyang lola. Tumungo siya sa Roma, naghanap ng mga lugar kung saan hindi nakakarating ang mga opisyal ng simbahan, mga tagpi-tagping barong-barong, mga abandonedong gusali, mga iskinita kung saan ang liwanag ng simbahan ay bihirang umabot. Doon niya nakilala si Francisco. Hindi sa mga maringal na hall ng Vatican, hindi sa mga opisyal na pagtitipon, kundi sa isang maliit na kapilya sa labas ng Trastevere, kung saan ang mga basag na bintana ay hinahayaan ang malamig na hangin ng gabi na pumasok habang ang mga walang tirahan ay nagsisiksikan sa mga bangkong kahoy. Isang gabi, habang pinapakain niya ang isang batang lalaki na amoy lansangan, isang lalaking nakasuot ng payak na sutana ang lumapit at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagpakilala bilang arsobispo, hindi rin niya ipinakita ang anumang ranggo. Anong pangalan niya? Tanong ng lalaki, tinuturo ang bata. Giovanni, sagot ni Genevieve, hindi iniangat ang kanyang mga mata. At ikaw, tanong ng lalaki, ang boses ay malumanay, halos mahina. Genevieve, sabi niya. Maganda ang pangalan mo. Katulad ng isang dasal, tugon ng lalaki, at sa unang pagkakataon, napangiti si Genevieve, isang maliit, halos imperceptible na pagngiti, ngunit sapat upang bumuo ng isang koneksyon. Doon nagsimula ang isang hindi pangkaraniwang samahan, hindi batay sa posisyon, hindi sa utos, kundi sa pagkilala sa parehong pananaw, na ang pananampalataya ay dapat isinasabuhay sa mga gilid, sa mga sugatan, sa mga nakalimutan. Mula noon, tuwing may pagkakataon, magtatagpo sila. Hindi sa mga engrandeng pagpupulong, kundi sa mga likod ng simbahan, sa mga umuulan na gabi, sa mga lugar kung saan hindi umaabot ang mga kamera. Walang mga dokumento, walang mga litanya. Lamang ang dalawang tao na nagsasalita ng isang wika, ang wika ng habag. Kung gusto mong makita ang mukha ng Diyos, minsang sinabi ni Francisco, habang pinupunasan niya ang sugat ng isang matandang babae sa kalye, hanapin mo siya sa mga mata ng mga tinanggihan. Tinandaan iyon ni Genevieve. Isinulat niya iyon hindi sa papel kundi sa kanyang puso. Hindi nagtagal, si Francisco ay inakyat sa pinakamataas na posisyon ng simbahan. Ngunit kahit na nakatira na siya sa Vatican, hindi niya kinalimutan si Genevieve. Sa mga araw na walang opisyal na obligasyon, nagpapatawag siya ng tahimik na pag-uusap sa isang maliit na silid sa likod ng basilika, kung saan walang makakagambala sa kanila. Wala akong pakialam sa mga korona o mga titulo, minsan niyang sinabi kay Genevieve habang iniinom ang isang simpleng tasa ng kape. Gusto ko lang na ang simbahan ay maging tahanan ng lahat, lalo na ng mga itinataboy. Sumang-ayon si Genevieve. Hindi siya kailanman naghangad ng posisyon. Sa bawat salin ng oras, pinili niyang maging isang aninong gumagalaw para sa mga hindi kayang magsalita para sa kanilang sarili. At ngayong araw na ito, ang araw ng huling pamamaalam, hindi siya maaaring manatili sa likod. Hindi siya maaaring magtago sa anino. Hindi na yon. Lumakad siya, hindi para ipakita ang sarili, kundi para ipakita ang koneksyon na higit pa sa anumang listahan ng mga bisita. Hindi niya suot ang anumang medalya. Hindi niya dala ang anumang karangalan.
Ang tanging dala niya ay ang alaala ng isang lalaking nagbigay ng pag-asa sa mga nakalimutan ng mundo. Sa bawat hakbang niya, sumasagi sa kanyang alaala ang mga eksenang iyon, ang magaan na tawanan, ang taimtim na panalangin, ang mga simpleng pagkilos ng kabutihan. Hindi nagtagal, ramdam niya ang malamig na marmol sa ilalim ng kanyang mga paa at ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa buong lugar. Para sa iyo ito, kapatid ko, bulong niya, halos hindi marinig habang pinipisil ang kanyang rosaryo. Sa di kalayuan, naramdaman niya ang biglaang pagtigil ng ilang usapan. May mga matang bumaling sa kanya, hindi dahil sa kanyang anyo, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na aura na dumadaloy mula sa kanyang presensya. Tila ang hangin mismo ay nagbago ng daloy, nagbigay daan sa isang bagay na hindi isinulat sa mga plano. Sa isang gilid, isang opisyal ang nagsimulang lumapit, ang mukha ay puno ng pagdududa. Ngunit sa hindi inaasahang paraan, tila may isang di nakikitang kamay ang humawak sa kanya, pinipigilan siyang kumilos. Sa halip, nanatili siyang nakatayo, nagmamasid, tulad ng lahat ng iba pa. Nagpatuloy si Genevieve, marahan, walang pagmamadali, hanggang sa marating niya ang gitna ng basilika, ilang hakbang lamang mula sa kabaong. Sa kanyang paglapit, hindi niya iniangat ang kanyang mukha. Hindi siya naghahanap ng atensyon. Hindi siya humihingi ng pagkilala. Ang kanyang puso lamang ang nagsasalita, isang dasal na hindi na kailangang bigkasin. At sa pag-abot niya sa dulo ng kanyang landas, sa tapat ng katawan ng isang matagal ng kaibigan, isang ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi, isang ngiti na puno ng lungkot, ng pagmamahal, at ng walang hanggang pasasalamat. Wala siyang sinabi. Wala siyang ginawa. At iyon mismo ang dahilan kung bakit, sa katahimikan ng basilika, ang kanyang presensya ay sumigaw ng pinakamalakas. Ang bawat detalye sa loob ng basilika ay pinasadahan ng paulit-ulit na ensayo. Mula sa pagpasok ng mga kardinal, sa pag-ikot ng mga gwardiya, hanggang sa mga salitang bibigkasin sa bawat sandali ng misa, lahat ay nakasulat, nakaplano, at pinangangalagaan na parang isang maselang orkestra ng pananampalataya at kapangyarihan. Ang hangin ay mabigat sa harap ng altar, hindi lamang dahil sa paghati ng pagkawala kundi dahil din sa responsibilidad ng pagpapanatili ng kaayusan sa harap ng mundo. Sa gilid ng entablado, ilang mga Swiss guards ang nakaposte. Ang kanilang makukulay ngunit matikas na uniforme ay tila mga buhay na estatwa ng kasaysayan. Ang kanilang mga kamay ay nakaangkla sa mahahabang sibat, mga mata ay malamig at hindi nagpapakita ng emosyon. Sa itaas ng mga kisami, sa pagitan ng mga pilak at ginto, mga kamera ang nakaposisyon, nagpapadala ng live broadcast sa bilyong nanonood sa bawat sulok ng mundo. Walang puwang para sa pagkakamali, paulit-ulit na paalala ni Monsignor Paulo sa kanyang headset habang minamanmanan ang kilos ng mga bisita. Ang lahat ay ayon sa plano. Ngunit sa gitna ng engrandeng koreografiya, may isang maliit na pagkakaiba na hindi agad napansin, isang madre na naglalakad sa gitna ng mga deboto, hindi humihinto sa lugar na itinalaga sa kanila, hindi sumusunod sa tinakdang ruta. Isang gwardiya ang napansin ito sa kanyang peripheral vision. Tumaas ang kanyang kilay, hindi tiyak kung dapat ba niya itong harangin. Tumingin siya sa kanyang kasamang gwardiya, at sa isang simpleng pagtingin, nagkaroon sila ng tahimik na palitan ng pag-aalinlangan. Hindi pa yon nangyari noon, hindi sa ilalim ng napakahigpit na alituntunin ng Vatican. Si Genevieve, sa kanyang payak na anyo, ay tila hindi napapansin ng karamihan. Ngunit para sa mga sanay sa pagbabantay, ang kanyang hakbang ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Hindi siya isang opisyal. Hindi siya kabilang sa listahan. At higit sa lahat, hindi niya sinusunod ang tamang ruta na dapat pagdaanan ng sinuman na gustong lumapit sa kabaong. May problema sa hilagang pasilyo, sabi ng isang gwardiya sa kanyang earpiece. Kilalanin. Alamin kung may pahintulot, mabilis na tugon ni Monsignor Paulo. Isang nakababatang opisyal ang sumugod papunta sa pasilyo, ang kanyang mga sapatos na goma ay kumakalansing sa marmol. Ngunit bago pa siya makarating, huminto siya. Sa harap niya, sa isang liwanag na tila bumalot lamang sa isang tao, ay ang imahe ni Genevieve, maliit, simple, walang kinatatakutang hakbang. Hindi siya tumingin sa sinuman. Hindi siya lumiko. Tila ang mundo sa kanyang paligid ay lumabo, ang tanging direksyon ay pasulong. Muling dumaan ang isang utos sa radio, huwag hayaang makalapit kung walang clearance. Ngunit may isang hindi maipaliwanag na pag-aatubili na pumatak sa loob ng basilika. Ang mga opisyal, na sanay sa mabilis na pagkilos, ay tila nabalot ng isang hindi nakikitang harang. Ang mga kamay na dapat sana'y aabot para humarang, ay nanatiling nakababa.
Ang mga bibig na dapat sanay sumigaw ng tumigil ka ay nanatiling tikom. Isang sekundong pagdadalawang isip, ngunit sapat iyon para baguhin ang lahat. Sa mezzanine, si Cardinal Esposito, na kilala sa kanyang walang kapantay na disiplina, ay napansin ang pangyayari. Itinaas niya ang kanyang kilay, nagbubulong sa isa sa kanyang mga kasamahan, sino yon? Ngunit walang nakasagot. Sa booth ng broadcast, isang direktor ang nakapansin na ang kamera ay halos makunan si Genevieve sa gitna ng shot. Mabilis siyang nag-utos, switch. Kamera 3. Huwag ipakita. Ang feed ng mundo ay hindi nakita ang eksaktong tagpo, isang madilim na anino lamang, isang mabilis na paglilihis. Pero sa loob ng basilika, ang lahat ng mata ay nagsimulang mabaling sa madre. Isang murmur ang unti-unting kumalat, tulad ng isang alon na hindi mapipigilan. Ang mga bisita na dati ay nakayuko sa pagdarasal, ngayon ay palihim na tumitingin, nagtatanong sa kanilang sarili kung anong nangyayari. Sa likuran, isang opisyal ang humawak sa kanyang clipboard, tinitingnan ang listahan. Wala sa talaan ang pangalan ng madre. Walang appointment. Walang pahintulot. Naglakad si Genevieve ng marahan, halos sumasayaw sa pagitan ng mga mata na nakatitig sa kanya. Hindi siya bumibilis. Hindi rin siya nagpapabagal. Hindi siya kumikibo sa mga pagtingin na tila nais siyang pigilan. Nasa pagitan siya ngayon ng dalawang mundo, ang mundo ng mga nakatataas, ng mga kasuotang ginto at purpura, at ang mundo ng mga pangkaraniwang deboto, at sa simpleng lakad niyang iyon, tila binura niya ang linya na naghihiwalay sa dalawa. Lumapit si Monsignor Paulo sa isang senior guard. Pigilan siya, mariin niyang utos. Ngunit ang gwardiya, isang veterano ng 2 dekada ng serbisyong Vatican, ay hindi kumilos kaagad. Sa halip, nagbuntong hininga siya, ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig sa hawakan ng kanyang sibat. Hindi ko maipaliwanag, Monsignor, mahina niyang bulong, ngunit parang hindi ko kayang humarang. Ang galit ay dumaan sa mukha ni Paolo, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang matandang kardinal ang lumapit at hinawakan ang kanyang braso. Hayaan mo muna, sabi ng kardinal, ang boses ay mababa, ngunit may bigat. Ngunit Eminence protesta ni Paolo. May mga sandaling ang banal na espiritu ay kumikilos sa mga paraan na hindi natin maintindihan, sagot ng kardinal. At kapag dumating ang sandaling iyon, ang tanging marapat gawin ay umatras. Hindi makapaniwala si Paolo. Ngunit sa loob ng basilika, sa ilalim ng malamig na kisam ng kasaysayan, isang hindi inaasahang desisyon ang nabuo, walang kikilos laban sa madre. At kaya, sa harap ng mata ng mundo, sa gitna ng pinaka-inaasahang eksena ng relihiyosong seremonya, isang simpleng madre ang walang hadlang na nagpatuloy sa kanyang lakad patungo sa pinakabanal na altar. Isang basag sa perpektong simponya ng kontrol at tradisyon. Isang pagkabigo ng sistema na, sa isang mahiwagang paraan, ay hindi naging kahihiyan kundi isang pagsilang ng isang sandaling mas dakila kaysa sa lahat ng inihanda. Sa bawat hakbang ni Genevieve, bumubuo siya ng isang kwento na hindi isinulat sa anumang script, hindi planado sa anumang agenda. Isang kwento ng puso laban sa sistema. Isang kwento ng pagmamahal na hindi kinailangan ng pahintulot. At sa isang sulok ng basilika, isang batang gwardiya ang mahigpit na humawak sa kanyang rosaryo sa ilalim ng kanyang baluti, tahimik na nagdarasal, hindi para sa pagprotekta ng patakaran, kundi para sa pagpapala ng isang sandaling walang sinuman ang naglakas loob mangarap. Ang protokolo, sa harap ng kabutihan ng puso, ay marahang nagbigay daan. At sa katahimikan ng basilika, nagsimulang pumutok ang unang hindi nakikitang liwanag ng isang himala. Ang bawat hakbang ni Genevieve sa gitna ng basilika ay parang isang pagtibok ng puso sa katahimikan ng mundo. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nag-aalinlangan. Sa bawat pag-apak ng kanyang sandalyas sa malamig na marmol, isang dasal ang bumubuo sa kanyang isipan, isang awit na walang tunog ngunit puno ng diwa. Gabayan mo ako, Ama, bulong niya sa kanyang kaluluwa, huwag mong hayaang panghinaan ako ng loob. Hindi niya kailangan ng mga salita para sa ginagawa niya ngayon. Ang mismong kilos niya ay isang panalangin. Isang hakbang para sa mga bata na kanyang inaruga, isang hakbang para sa mga kababaihang itinaboy ng mundo, isang hakbang para sa kanyang sarili, at higit sa lahat, para kay Francisco, ang kaibigan ng kanyang espiritu. Nasa gitna siya ng pinakabanal na lugar, ngunit sa kanyang puso, hindi ito isang entablado para sa mga makapangyarihan. Ito ay naging isang tahanan para sa mga sira, para sa mga nawawala, para sa mga mahal ni Francisco higit sa lahat. Naalala niya ang isang gabing malamig sa Roma,
ilang taon na ang nakalilipas. Umuulan noon, at habang sumisilong sila sa ilalim ng isang sirang kublihan, kasama niya si Francisco, parehong basang-basa ngunit nakangiti. "Bakit mo pa rin ito ginagawa?" tanong niya noon kay Francisco, habang inaalok niya ang isang tasa ng mainit na sabaw sa isang pulubi. Tulad ng tanong na bakit pa tayo humihinga, sagot niya, tumingin sa kanya ng diretsahan. "Hindi ko ito ginagawa para sa kanila lamang. Ginagawa ko ito para sa kanya." Tumingala si Francisco sa madilim na langit kung saan halos hindi makita ang mga bituin. Ang bawat sugatang kaluluwa, dagdag niya, ay bituin sa mata ng Diyos. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman ni Genevieve ang bigat at gaan ng pananampalataya ng sabay. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga batas. Hindi ito tungkol sa mga malalaking talumpati. Ito ay tungkol sa pag-abot ng kamay mo sa isang taong nangangailangan, kahit walang nakakakita, kahit walang pumapalakpak. Ngayon, sa ilalim ng mga mata ng libo-libo, siya ay hindi nagbago. Wala siyang dalang korona. Wala siyang dalang agenda. Tanging ang matatag na pagnanais na lumakad ang kanyang bitbit, isang lakad na puno ng alaala, ng pangako, ng pananampalataya. Lumapit siya sa mga pulutong ng mga kardinal at opisyal. Nararamdaman niya ang kanilang mga mata, may halong pagtataka, may halong pag-aalinlangan, at sa ilan, isang uri ng tahimik na paggalang. Hindi siya bumaling sa kanila. Ang kanyang paningin ay tuwid lamang sa kabaong na nakalatag sa gitna ng altar, natatakpan ng simpleng puting tela. Genevieve, tila isang bulong mula sa nakaraan ang dumaan sa kanyang pandinig. Muli niyang naalala ang isang lihim nilang tagpo ni Francisco, kung saan sila lamang ang naroon, sa isang maliit na kapilya, walang iba kundi ang kahoy na krus at isang marupok na kandila. "Kung sakaling dumating ang araw na ako'y mawala," sabi ni Francisco noon, "ang mga mata ay puno ng kakaibang liwanag, huwag mong kalimutan ang turo." "Anong turo?" tanong niya, bagamat alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso. "Ang pagmamahal ay hindi kailanman na isa sa batas. Hindi ito maaaring ipag-utos. Ito ay kailangang mabuhay." Hindi siya sumagot noon. Hindi niya kinailangan. Ang kanilang katahimikan ay sapat ng sumpaan. At ngayon, sa kanyang lakad, nararamdaman niya ang bigat ng sumpang iyon. Isang pangakong hindi niya binigkas, ngunit isinasabuhay sa bawat hakbang, sa bawat tibok ng kanyang puso. Nasa kalagitnaan na siya ng basilika. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa mga nakabukas na pintuan. Sa malayo, naririnig niya ang mahinang paghinga ng mga tao, mga paghinga na puno ng pagdududa, pagkamangha, o baka pag-asa. Isang batang monsignor ang bahagyang lumapit mula sa gilid, para bang nag-aalangan kung sasalubungin siya o hindi. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nakaunat, ngunit bago pa siya makalapit, tila isang hindi nakikitang pader ang humarang sa kanyang mga paa. Ang madre, maliit at payak, ay nagpatuloy. Sa kanyang bulsa, ang rosaryo na minana pa niya sa kanyang lola ay bahagyang bumubunggo sa kanyang tagiliran, isang paalala ng mga dasal ng mga hindi kilala ngunit minamahal ng Diyos. Ito ang landas, bulong niya muli sa sarili. Naalala niya ang isang maliit na batang babae na minsang inakay niya palabas ng isang abandonadong gusali. Ang bata ay may sugat sa mukha at takot sa mga mata. Sa gitna ng kadiliman, walang sinabi si Genevieve. Umupo lamang siya sa tabi ng bata, hinawakan ang kamay nito, at nanatili roon hanggang lumuwag ang paghinga ng bata. Iyon ang turo ni Francisco, huwag punuin ng salita ang mga sugatang kaluluwa. Punuin sila ng presensya. Ngayon, siya ang nagdadala ng presensya sa harap ng kabaong. Hindi siya magbibigay ng bulaklak. Hindi siya maghahandog ng salita. Dadalhin niya lamang ang kanyang sarili, buong buo, totoo, walang pagkukunwari. Ilang hakbang pa lamang ang pagitan nila. Ramdam niya ang bawat pintig ng oras. Parang lumalakas ang tunog ng kanyang mga hakbang, ngunit wala sa mga naroon ang nagtatangkang humarang. Hindi ang mga gwardiya. Hindi ang mga obispo. Hindi ang mga dignitaryo. Sa kanilang mga mata, may isang uri ng pagkaputol ng mundo, isang paglalantad na may mga sandali sa buhay na hindi kailangang ipaliwanag. Kailangan lamang hayaan. At sa wakas, huminto siya sa tapat ng kabaong. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, hindi ng pagod, kundi ng pag-abot. Isang pag-abot na inabot ng maraming taon, maraming sugat, maraming panalangin. Tahimik siyang lumuhod. Hindi niya itinagilid ang kanyang ulo. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw.
Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang bawat alaala, bawat salita, bawat pagmamahal na kanilang pinagsaluhan na pumuno sa kanyang puso. Salamat, bulong niya, hindi gamit ang kanyang bibig kundi gamit ang kanyang kaluluwa. Salamat sa pagturo sa akin na ang pananampalataya ay hindi dapat ikulong sa mga pader. Salamat sa pag-akay sa akin sa liwanag, kahit noong ang lahat sa paligid ay puro dilim. At sa pagluha ng isang luha na hindi umagos sa pisngi kundi dumaloy sa kanyang kaluluwa, natagpuan ni Genevieve ang katahimikan na kanyang hinanap. Hindi siya nagtagal. Sa mundo ng mga opisyal, ang ilang segundo ay maaaring magmukhang walang hanggan. Ngunit para kay Genevieve sapat na yon. Sa pag-angat niya ng kanyang mukha, hindi niya inasahan ang makikita niya, sa mga mata ng mga gwardiya, mga kardinal, mga opisyal, isang uri ng pagkaputol sa matagal ng itinayong pader. Isang pag-amin, tahimik ngunit makapangyarihan, na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga batas. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi siya binilisan ang kanyang pag-alis. Hindi rin siya nagpatumpik-tumpik. Tumalikod siya, handang tahakin muli ang landas na kanyang dinaanan, dala ang kaalamang natupad niya ang kanyang layunin. At habang siya ay lumalakad palayo, sa likod ng kanyang tahimik na anyo, isang bagyo ng emosyon ang unti-unting bumalot sa buong basilika. Isang bagyong hindi gawa ng salita, hindi ng sigaw, kundi ng purong presensya. Sa sandaling lumakad si Genevieve palayo mula sa kabaong, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong basilika. Hindi ito ang uri ng katahimikan na dulot ng paggalang o ng takot, ito ay isang uri ng katahimikan na parang humihinto ang oras mismo, hindi sigurado kung dapat bang umusad o manatili sa walang hanggang paghinga. Ang mga gwardiya, na kanina lamang ay nakatindig sa sukdulang pagiging alisto, ay tila naging mga estatwa. Ang kanilang mga kamay na dapat handang humawak o sumansala, ngayon ay nakababa, hindi dahil sa utos, kundi sa isang hindi maipaliwanag na pag-unawa. Sa booth ng mga kameraman, isang direktor ang napamura sa sarili, habang pinagmamasdan ang inaasahang perpektong eksena na biglang nabahiran ng hindi planadong kilos. Huwag niyong i-frame ang madre, bulalas niya sa mikropono, ngunit kahit ang mga kameraman ay tila na hipnotismo, ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang sundan ang paglakad ni Genevieve mula sa gilid ng kanilang mga lente. Sir, anong gagawin natin? Tanong ng isa. Mamaya na, sigaw ng direktor, sabay sapo sa kanyang ulo. Ngunit sa harap ng altar, kung saan dapat ang bawat galaw ay kasing istrikto ng relo, walang gumawa ng anuman. Ang mga kardinal ay nagbulungan. Si Cardinal Esposito, na laging maayos ang kilos at walang kinikilalang paglihis, ay tumikhim, halatang nabahala. Kilala ba niyo siya? Bulong niya sa katabing obispo. Hindi ko alam, sagot ng matanda, nakakunot noo. Ngunit sa kabila ng kanilang pag-uusap, wala ni isa man sa kanila ang gumalaw upang pigilan ang ginagawa ng madre. Ang kanilang mga upuan ay tila naging tanikala na pumigil sa kanila, o marahil ay ang mas malalim na pakiramdam na ang bawat kilos nila ngayon ay maaaring makasira sa isang bagay na mas banal kaysa sa alinmang batas ng simbahan. Si Monsignor Paulo, sa dulo ng pasilyo, ay nagpipigil ng galit. Pinagmamasdan niya ang eksenang lumalaro sa harap niya, ang kanyang listahan ng mga pangalan ngayon ay parang walang silbi. Hindi ba't sinabi ko na walang makakalapit na hindi kasama sa talaan, anya, halos pabulong ngunit puno ng galit. Ngunit kahit ang kanyang utak ay sumisigaw ng protokol, ay naramdaman ang isang matinding pag-aalinlangan sa kanyang mga paa. Isang bahagi niya ang gustong tumayo, humarap sa madre, at sundin ang mga patakaran. Ngunit may isang bahagi sa kanya, isang parte na matagal na niyang ikinulong sa ilalim ng tungkulin at tungkulin lamang, ang nagsabi, hayaan mo siya. At ganoon niya ang nangyari. Walang lumapit. Walang nagtanong. Walang humadlang. Sa mga tagpo ng ganoong katahimikan, ang mga bulong ng damdamin ay nagiging malakas. Ang isang batang madre sa likuran ng basilika ay napaluha, hindi dahil sa kalungkutan ng pagpanaw, kundi dahil sa katotohanan ng eksena sa harap niya, isang pag-amin na may mga sandaling hindi dapat pakialaman, hindi dapat baguhin. Si Genevieve, sa kanyang marahang paglakad, ay tila isang dalangin na naging laman. Ang bawat hakbang niya ay sumasambulat sa himpapawid ng basilika, hindi ng ingay, kundi ng isang uri ng pagpapalaya. Wala siyang bitbit na bulaklak. Wala siyang dalang liham. Wala siyang kasamang opisyal na tagapagpatunay ng kanyang karapatan. At iyon ang naging sandata niya, ang kanyang kawalan ng kahambugan, ang kanyang dalisay na layunin. Sa isang sulok, isang batang seminarista ang tahimik na umiyak. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya kilala ang madre,
Hindi niya malirip ang buong konteksto ng nangyayari. Pero sa loob niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nasasaksihan niya ang isang uri ng kabanalan na hindi itinuturo sa mga paaralan. Samantala, si Cardinal Esposito ay bahagyang tumango, isang kilos na hindi napansin ng karamihan ngunit sapat na upang basagin ang tensyon sa mga nakatataas na upuan. Ang iba pang mga pinuno ng simbahan, bagamat hindi pa rin makapagsalita, ay nagsimulang huminga ng mas maluwag na parang sa wakas, napayagan silang bitawan ang isang bahagi ng sarili nilang puso na matagal nang ikinulong ng pormalidad. Sa kabila ng lahat, si Genevieve ay hindi nagbago ng bilis. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon maliban sa isang uri ng katahimikan na nagmumula lamang sa mga nakakaalam kung sino sila sa harap ng Diyos. At habang lumalakad siya palayo, tila ang bawat haligi ng basilika, bawat nakataling kurtina, bawat baso ng bintana ay nagsasalita sa katahimikan, ito ang katotohanan. Ang mga kameraman, hindi na napigilan, ay kumuha ng ilang kuha sa gilid, mga eksenang hindi maipapadala sa live broadcast, ngunit tiyak na mananatili sa kanilang mga alaala habang buhay. Sa radyo, narinig ang isang mahina at mapayapang tinig mula sa pinakamataas na opisyal sa seremonya, huwag ninyong galawin ang babae. Hayaan niyo siyang tapusin ang kanyang lakad. Walang nagtanong kung bakit. Wala nang nag-usisa. Alam ng lahat, may mga sandaling hindi kinakailangang ipaliwanag. Ang mga pangungusap sa mga script ng misa ay nawala sa kahalagahan. Ang mga sermon na inihanda ay naging malamlam kumpara sa isang tahimik na paglalakad ng isang madre na may bitbit lamang ang sarili niyang puso bilang alay. Sa bawat paghinga ng mga tao sa loob ng basilika, isang bagong katotohanan ang unti-unting umuusbong na may mga kilos na higit pa sa batas, higit pa sa tradisyon, higit pa sa takot. At sa likod ng mga marmol na pader, sa ilalim ng mga ginintuang kisami, isang hindi inaasahang revolusyon ang naganap, isang revolusyon ng pananampalataya. Hindi sa anyo ng protesta, kundi sa anyo ng isang paglalakad ng pag-ibig. Walang nagsalita. Walang kumibo. Ngunit lahat ay nakaramdam. Isang pagbaha ng emosyon ang dumaloy sa buong basilika, sa bawat gwardiya na nagduda kung dapat silang kumilos, sa bawat kardinal na naalala ang unang dahilan kung bakit sila nagpasimulang maglingkod, sa bawat debotong umattend hindi lamang dahil sa tungkulin kundi dahil sa pananampalataya. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang madre, isang simpleng babae, ang nagbukas ng pinto na matagal nang nakapinid, ang pinto patungo sa isang simbahan na hindi batay sa takot o sa anyo, kundi sa tunay na espiritu ng pagmamahal. Habang lumalakad si Genevieve patungo sa labas ng altar, dahan-dahang bumabalik sa normal ang mga tagpo. Ang mga gwardiya ay muling nanindigan, ang mga kardinal ay inayos ang kanilang mga kapa, ang mga tagapag-ayos ng misa ay nagbalik sa kanilang mga tungkulin. Ngunit ang basilika ay hindi na katulad ng dati. May nangyaring hindi maibabalik. At sa tahimik na pagsara ng pinto ng likuran kung saan lumabas si Genevieve, isang bagong kabanata ng alaala ang naisulat sa kasaysayan ng lugar na iyon. Isang paalala sa lahat ng naroon at sa mga makakarinig balang araw na ang tunay na kabanalan ay hindi kailanman kinokontrol ng tao, ito ay isang bulong mula sa Diyos at minsan, nagmumula ito sa isang simpleng hakbang ng isang taong hindi natakot sumunod sa kanyang puso. Sa paglapit ni Genevieve sa kabaong, tila huminto ang oras. Ang bawat hakbang niya ay naging mabigat at magaan sa parehong sandali, parang ang lupa mismo ay kumikilala sa kanyang pagdating. Nang tuluyang huminto ang kanyang mga paa sa harap ng huling himlayan ng kaibigan, hindi siya nag-atubili. Tahimik niyang pinagdikit ang kanyang mga kamay sa isang dasal na walang tinig, isang kilos na mas makapangyarihan kaysa sa libu-libong salitang maaaring sambitin. Sa paligid niya, naramdaman ang isang pagyanig, hindi ng lupa, kundi ng himpapawid. Isang enerhiya ang dumaan sa mga haligi ng basilika, isang alon na hindi nakikita ngunit ramdam hanggang sa pinakamalalim na hibla ng bawat nilalang na naroroon. Hindi ito ingay. Hindi ito pag-iyak. Isa itong ganap na katahimikan, isang katahimikan na sumisigaw ng higit pa kaysa sa anumang sermon. Nakatayo si Genevieve, maliit, payak, ngunit sa sandaling iyon, tila siya ang sentro ng lahat ng nilalang. Hindi siya nagsalita. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay ipinikit, at sa pagitan ng bawat paghinga, inilalatag niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Sa kalayuan, isang matandang gwardiya ang dahan-dahang yumuko ang ulo. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya rin kailangang malaman. Ang kanyang puso ang nagdikta, respeto. Isang purong respeto na hindi iniutos ng sinuman kundi ipinanganak ng sandali mismo.
Isang binatang seminarista ang naglakip ng kamay sa kanyang dibdib, nadama ang tibok ng kanyang puso na bumibilis. Ang mga kardinal, kahit ang pinakamatataas, ay hindi makagalaw. Ang mga kamera, kahit may utos na huwag itutok sa madre, ay nahulog sa katahimikan, ang mga kameraman nawarat sa kabustuhan na igalang ang sandali. Nang humawak si Genevieve sa hangin, para bang inaabot ang espiritu ni Francisco, walang narinig kundi ang kanilang koneksyon. Isang alaala ang dumaan sa kanyang isip, kasing linaw ng liwanag sa umaga. Isang hapong magkasama silang naglakad sa isang eskinita ng Trastevere, habang binabahagi ni Francisco ang kanyang simpleng paniniwala. Kung susukat tayo ng kabanalan, ani Francisco noon, hindi dapat sa ganda ng mga simbahan o sa haba ng ating mga misa. Sukatin natin ito sa dami ng pusong ating napatibay. Ngayon, sa harap ng kanyang walang buhay na katawan, si Genevieve ay hindi sumukat, siya ay nagbigay galang. Isang uri ng paggalang na hindi batay sa hierarchy, kundi sa pagkilala sa liwanag na pinili ng taong ito na ipadama sa mundo. Sa mga kisam ng basilika, ang mga kwadro ng mga santo at martir ay tila nakamasid, hindi sa galang ng seremonya, kundi sa banal na kasimplihan ng sandaling ito. Tila ang marmol, ang ginto, at ang mga korona ay nawalang saysay sa harap ng isang pares ng magkadikit na kamay, sa isang madre na lumapit hindi bilang bahagi ng opisyal na listahan, kundi bilang bahagi ng buhay ng taong inaalala. Lumipas ang mga minuto. Walang gumalaw. Walang nagmadali. Ang oras ay parang naging isang banal na ilog na dumaloy sa pagitan ng mga puso ng mga tao, dinala ng isang pag-ibig na hindi kailanman kinailangan ng titulo o otoridad. Mula sa sulok ng kanyang isipan, naramdaman ni Genevieve ang presensya ni Francisco. Hindi bilang imahe, hindi bilang alaala, kundi bilang isang tiyak na realidad. Para bang ang espiritu ng kaibigan niya ay naroroon, pinagmamasdan siya, hindi humihingi ng luha kundi nagbibigay ng kapayapaan. Salamat sa iyong katapatan, tila bulong ng hangin sa kanyang paligid. Hindi niya pinilit ang kanyang damdamin. Hindi niya pinilit ang pagluha. Sa halip, siya ay nanatili sapagkat may mga sandali sa buhay na hindi kailangang madaliin. Kailangan lamang yakapin. Sa isang gilid, isang kardinal ang marahang sumandal sa kanyang upuan, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa di maipaliwanag na damdamin. Marahil ay naalala niya ang kanyang unang mga taon sa seminaryo, noong ang pananampalataya ay bago pa at hindi pa nababalutan ng politika. Marahil ay nadama niya ang pagkakalimot niya sa panahon. At ngayon, sa presensya ng isang hindi kilalang madre, lahat ng iyon ay bumalik. Ang mga bisita, isa-isang bumaba ang balikat, parang nawalan ng bigat. Parang sa paglapit ng madre, ang kabigatan ng pagkawala, ng pamamaalam, ay hindi naging isang dulo kundi isang simula. Walang seremonya ang maaaring lumampas sa ginawa ni Genevieve. Walang talumpati, gaano man katalino, ang makakapalit sa tahimik na deklarasyon ng pag-ibig na dala ng kanyang presensya. Nagbukas siya ng mata, marahang huminga ng malalim. Hindi siya nagmadali sa pag-alis. Hindi niya pinilit ang pagtatapos ng sandali. Sa halip, marahan niyang inilapat ang kanyang kamay sa dibdib, isang kilos ng pasasalamat at pagpapaalam. At sa pagliko niya upang bumalik sa daan kung saan siya nanggaling, iniwan niya ang isang hindi mabuburang marka sa lugar na iyon. Ang basilika, na sanay sa mga engranding seremonya at matatayog na pagpapakita ng kabanalan, ay ngayon saksi sa isang uri ng kabantayan na hindi kayang isulat sa anumang liturhiya, ang kabantayan ng isang pusong marunong magmahal ng tahimik. Habang lumalakad siya palayo, walang nagpilit na sundan siya. Walang nagtanong kung sino siya. Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay nariyan siya. At sa bawat taong naroroon, sa bawat isa na nakasaksi, isang hindi maburang katotohanan ang nanatili, may mga haplos na hindi mo kailangang makita para maramdaman. May mga sandali na, sa katahimikan, binabago ang lahat. Habang lumalayo si Genevieve mula sa kabaong, isang malumanay na hangin ang bumalot sa kanyang paligid, na para bang binubuksan ang pinto ng kanyang alaala. Sa bawat hakbang, hindi lamang ang kasalukuyan ang dinadala niya, kasama rin ang mga anino ng bawat kaluluwang kanyang minahal sa tahimik na laban sa gilid ng mundo. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga makikitid na eskinita ng Roma. Mga lugar na hindi pinupuntahan ng mga opisyal ng simbahan, mga sulok na nalimutan na ng lipunan. Doon siya unang natutong magmahal ng hindi naghihintay ng kapalit. Sa bawat basang karton na tinulugan ng mga batang palaboy, sa bawat lamat ng semento kung saan naninirahan ang mga nilalang na itinakwil, natutunan niyang ang Diyos ay hindi lamang matatagpuan sa mga altar, kundi sa mga punit-punit na damit at magaspang na kamay.
Isang gabi, sa ilalim ng isang tulay, natagpuan niya si Luca, isang binatilyo na halos walang buhay ang mga mata. Ang kanyang balat ay puno ng pasa, ang kanyang kaluluwa, wasak ng mga taong ginamit siya at pagkatapos ay iniwan. Walang naglakas loob na lumapit sa kanya, takot na baka magdala siya ng problema. Ngunit hindi si Genevieve. Lumuhod siya sa tabi ni Luca, hindi nagsalita. Hinayaan niya ang oras na maghilom ng takot. Ilang oras silang nanatili roon habang ang ulan ay marahang bumubuhos. Nang sa wakas ay tinanggap ni Luca ang kamay ni Genevieve, alam niyang hindi siya ang nagligtas sa bata, kundi ang Diyos, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng lakas ng loob na manatili. Kasunod nito, dumating si Amara, isang batang babae na pinatalsik ng sarili niyang pamilya matapos malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Tinanggap ni Genevieve si Amara nang walang tanong. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Ang kanyang bahay, maliit at sira-sira, ay naging kanlungan para sa mga tulad ni Amara, mga hindi nakikita ng mga mata ng lipunan, ngunit laging kitang-kita sa mata ng Diyos. Hindi nagtagal, ang kanyang tahanan ay naging isang bukas na pintuan para sa mga itinakwil, mga kabataang iniwan dahil sa kanilang mga piniling landas, mga matatanda na pinalayas dahil sa kanilang mga pagkakamali, mga kababaihang pinahiya ng kanilang mga kasalanan. Sa bawat isa, si Genevieve ay hindi nag-alok ng sermon, nag-alok siya ng lugar sa mesa, ng isang tasa ng mainit na tsaa, ng isang kama kahit sa sahig. At sa bawat pagkakataon na nadama niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat, doon siya lalong tumitibay. Isang gabi, habang nagluluto siya ng sopas para sa isang grupo ng mga batang nawalan ng tirahan, isang pamilyar na anino ang pumasok sa kanyang pintuan. Si Francisco. Hindi siya dumating bilang isang obispo, hindi bilang isang pinuno, kundi bilang isang kaibigan. Amoy masarap, biro ni Francisco habang kumukuha ng mangkok. Nagulat ang mga bata sa kanyang kasuotan, simple, walang palamuti, at sa kanyang ngiti, puno ng init na hindi nila naramdaman sa mga institusyong kanilang tinakasan. Habang kumakain sila, si Francisco ay nakikinig. Hindi siya nagtuturo, hindi siya nangangaral. Nakikinig lamang siya. Sa bawat kwento ng sakit at pagtataksil, siya yumuyuko, nagpapakita ng respeto sa bawat piraso ng katotohanan na ibinubunyag ng mga sugatang puso. Sa paglipas ng mga taon, lumalim ang samahan ni Genevieve at Francisco. Hindi ito batay sa posisyon o sa lakas ng impluensya. Ito ay isang pagkakaibigan na hinubog sa pag-unawa na ang pananampalataya ay hindi dapat manatili sa mga altar, kundi kailangan itong madumihan sa alikabok ng mga lansangan. Sa isang lihim na pagpupulong sa isang lumang kapilya, minsang sinabi ni Francisco, kung susundin natin ang lahat ng batas, ngunit kalilimutan nating mahalin ang ating kapwa, wala tayong natamo kundi ingay. Tumango lamang si Genevieve, sapagkat sa kanyang puso, matagal na niyang isinasabuhay ang paniniwalang iyon. Ngunit hindi lahat ng kanilang misyon ay pinapurihan. Maraming beses silang tinuligsa, tinawag na mapusok, mapanganib, lumalabag sa mga pamantayan ng simbahan. May mga sandali na pinatawag si Francisco upang magpaliwanag sa kanyang hindi tradisyonal na pagkilos, at palaging siya'y humaharap ng buong tapang, nagsasabing, mas pipiliin ko ang makriticize sa pagmamahal kaysa sa purihin sa panlalamig. At palaging naroon si Genevieve, hindi sa likod, kundi sa tabi niya, sumusuporta hindi sa kanyang pangalan, kundi sa kanyang adhikain. Habang naglalakad siya palabas ng basilika, ang bawat tapak niya ay tila naglalabas ng mga mukha, si Luca, na ngayon ay nagtuturo sa mga batang lansangan, si Amara, na nagsimula ng isang maliit na silungan para sa mga kababaihan. Ang mga pangalan ng mga dating itinakwil na ngayon ay mga ilaw sa madilim na mga kalsada. Hindi niya kailangang dalhin ang mga ito bilang pasanin. Sila ang naging kanyang korona, hindi gawa sa ginto, kundi hinabi sa bawat yakap, bawat haplos, bawat pag-amin na sila'y mahalaga. At sa bawat alaala, nadarama niya ang presensya ni Francisco, hindi bilang isang papa, kundi bilang isang kapwa-alagad ng tunay na pag-ibig. Hindi kailangan ng pamagat para sa kanila. Hindi kailangan ng liturhiya. Ang kanilang kasunduan ay simple, magmahal ng walang hangganan. Naglakad si Genevieve ng tuwid, ang kanyang likod ay hindi yumuko sa bigat ng nakaraan. Sa halip, ito ay naging kanyang balikat sa pagdadala ng isang alaala, hindi lamang ng isang tao, kundi ng lahat ng itinakwil na ngayoy binigyang buhay ng pag-ibig. At habang ang mga huling sinag ng araw ay bumagsak sa marmol ng basilika, ang kanyang anino ay sumayaw sa sahig, isang mahabang paalala na minsan, ang pinakamakapangyarihang alaala ay hindi nakaukit sa bato kundi sa puso ng mga minahal nating tunay. Sa muling pagbalik ni Genevieve sa hilera ng mga deboto,
ang basilika ay tila sumailalim sa isang hindi nakikitang pag-ikot. Hindi na ito ang parehong lugar na pinasok ng mga tao kaninang umaga. Ang mga marmol na haligi, ang mga ginintuang kisam, at ang malamig na kaharian ng ritual ay tila nabasag, pinasok ng isang init na hindi kayang dalhin ng anumang kandelabra. Ang mga gwardiya na nakapaligid sa kabaong, matagal nang nakatayo na parang mga bantay ng kasaysayan, ay dahan-dahang bumaba ang kanilang mga sibat. Hindi ito isang utos mula sa itaas. Hindi ito bahagi ng seremonya. Isa itong natural na kilos, isang pagsuko sa kapangyarihan ng isang sandaling hindi nila kayang sukatin o ipaliwanag. Ang mga armas na kanilang dala, mga sagisag ng kapangyarihan at kaayusan, ay bumaba ng marahan, hindi sa pagkatalo kundi sa paggalang. Sa pagdampi ng kanilang mga sibat sa sahig, isang hindi nakikitang lagda ang nilikha sa hangin, isang pahayag na sa harap ng tunay na kabutihan, ang otoridad ay dapat yumuko. Sa mga upuan ng mga opisyal, ang mga kardinal at obispo, bihasa sa pagbibigay ng matatalim na hatol at matitinding sermon, ay nanatiling tahimik. Marami sa kanila ang nakayuko ang ulo, hindi para ipakita ang kanilang ranggo kundi para itago ang kanilang naguguluhang damdamin. Ano ang nakita nila? Isang matandang madre, walang titulo, walang posisyon, lumapit at sumira ng lahat ng nakasanayan nilang mga panuntunan, at sa halip na magdala ng kaguluhan, nagdala siya ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang liturhiya. Si Cardinal Esposito, na kilala sa kanyang matibay na paninindigan sa tradisyon, ay marahang pinunasan ang gilid ng kanyang mata. Hindi niya inunawa kung bakit. Hindi niya ito pinagdebatehan sa sarili. Tanggap niya, may mga sandaling hindi nakalaan sa mga salita ng doktrina, kundi sa mga bulong ng kaluluwa. Sa gilid ng basilika, si Monsignor Paolo ay nakatayo pa rin, ang kanyang clipboard ay nakalaylay sa kanyang tabi. Hindi niya na kayang ituloy ang pagkakatalogo ng bawat kilos, bawat pangalan, bawat hakbang. Sa halip, pinanood niya si Genevieve, at sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi nagmumula sa tungkulin kundi sa isang malalim na pangangailangan ng kaluluwa. Ang mga deboto, mga simpleng tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, ay tahimik na sumunod sa ritmo ng sandali. Ang mga bulungan ng pag-usisa na kanina'y kumakalat sa paligid ay napalitan ng isang uri ng unawaan. Hindi nila kailangang ipaliwanag sa kanilang sarili kung bakit sila nadadala sa tahimik na lakad ng madre. Hindi nila kailangang bigyang katwiran ang mga luha na namumuo sa kanilang mga mata. Sa kabila ng kawalan ng mga salita, ang basilika ay naging tahanan ng isang sermong binubuo ng katahimikan, ng damdamin, ng pagninilay. Mula sa mga itaas na gallery, ang mga musikero na dapat sana'y tutugtog ng susunod na bahagi ng misa ay naghintay, nakaramdam na ang himig na kinakailangan ngayon ay hindi gawa sa mga nota kundi sa tibok ng puso. Naglakad si Genevieve hanggang sa makahanap siya ng isang tahimik na lugar sa gilid, malapit sa isang haligi kung saan maaaring siyang humalo muli sa anino. Hindi niya kailangang muling itanghal ang kanyang ginawa. Alam niyang sapat na ang kanyang paglakad, sapat na para magsalita hindi lamang sa mga nakakita kundi pati sa mga hindi. Dahan-dahan siyang naupo, pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa kandungan, at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang dibdib, isang dasal ang lumalago, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng naroon. Para sa mga nangangailangan ng liwanag. Para sa mga nakalimot kung paano magmahal. Para sa mga natututo pang maniwala. At habang siya ay nakapikit, sa mismong gitna ng basilika, ang katahimikan ay lumago, parang isang ilog na dumadaloy sa bawat sulok. Isa-isang nagsimula ang mga tao na yumuko ang kanilang mga ulo. Hindi bilang bahagi ng seremonya, kundi bilang isang tugon sa isang panawagan na hindi isinulat sa programa. Maging ang mga bisita mula sa malalayong bayan, hindi marunong ng salita ng misa, ay nadama ang tawag. Hindi nila kailangan ng tagasalin. Hindi nila kailangan ng paliwanag. Ang kaluluwa ang nagsasalita. Sa mga sandaling iyon, ang mga hadlang ng wika, ng kultura, ng doktrina, lahat ay nahulog. Iisa lamang ang naiwan, ang katotohanan sa puso ng bawat tao ay may pagnanais na magmahal at mahalin ng walang kondisyon. Si Francisco, sa kanyang mga sermon noon, ay paulit-ulit na nagpapaalala, ang ebanghelyo ay hindi koleksyon ng batas. Ito ay hamon sa puso. At ngayon, sa katahimikan ng basilika, iyon mismo ang nangyari. Hindi sa pamamagitan ng isang matalim na sermon o isang dramatikong deklarasyon, kundi sa isang paglalakad ng isang babaeng hindi kilala, ngunit nagdala ng buo niyang puso sa gitna ng seremonya.
Isang batang lalaki, nakaupo sa likod, ay mahigpit na yumakap sa kamay ng kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit siya naiyak. Hindi niya kailanman nakilala ang papa. Hindi niya alam kung sino si Genevieve. Ngunit sa kanyang murang damdamin, alam niya na siya ay bahagi ng isang bagay na dakila. At marahil, iyon ang pinakamalaking himala ng lahat, ang pagkakaisa ng mga kaluluwa, hindi sa pamamagitan ng mga utos o mga tala, kundi sa isang simpleng, tahimik na paanyaya ng pag-ibig. Habang ang araw ay unti-unting pumapasok sa mga stained glass ng basilika, ang mga kulay ng liwanag ay bumaba sa marmol na sahig, gumuguhit ng mga larawan ng pag-asa, ng pananampalataya, ng pag-ibig. Walang banda na tumugtog ng fanfare. Walang anunsyong bumulabog sa katahimikan. Ngunit bawat tibok ng puso ng mga naroroon ay naging isang pag-awit sa espiritu. At sa pinakaloob ng basilika, sa pinakasagradong altar, isang walang katawan na presensya ang humaplos sa lahat. Ang kaluluwa ng isang tao na naniniwala na ang pinakamahalagang seremonya ng pananampalataya ay hindi kailanman gaganapin sa ingay ng mundo, kundi sa bulong ng isang pusong bukas magmahal. Nang bumalik ang mga gwardiya sa kanilang posisyon, mas banayad ang kanilang mga kilos. Ang mga kardinal ay muling inayos ang kanilang mga kapa, ngunit may mga mata na ngayon ay may bakas ng luha. Ang mga deboto ay nanatili sa kanilang mga upuan, nagmuni-muni, nagdasal, nagpasalamat. Si Genevieve, sa kanyang payak na anyo, ay nanatili sa lilim ng kanyang haligi. Hindi niya kailangan ng papuri. Hindi niya kailangan ng pagkilala. Ang kanyang misyon ay natapos na. Hindi sa pagbibigay ng malaking talumpati. Hindi sa pag-angat ng mga kamay para sa kapangyarihan. Kundi sa pagpapaalala na ang pananampalataya, sa pinakapuro nitong anyo, ay hindi kailanman nangangailangan ng permiso para mabuhay. Sa oras na ang huling sinag ng araw ay humaplos sa marmol na sahig ng basilika, naiwan ang isang tanong na walang sinuman ang naglakas loob na bitawan ng malakas, ngunit lahat ay naramdaman. Ano ang tunay na iniiwan ng isang tao kapag siya'y lumisan? Hindi isang pangalan sa isang pleke. Hindi isang estatwa sa gitna ng isang plaza. Hindi isang litanya ng mga sermon. Ang tunay na pamana, tulad ng ipinakita ni Genevieve sa kanyang tahimik na paglalakad, ay hindi nakikita ng mata kundi nararamdaman ng puso. Ang mga hakbang niya ay matagal nang huminto, ngunit ang alon ng kanyang kilos ay patuloy na gumugulong sa buong basilika. Kahit ang mga gwardiya na bumalik na sa kanilang mga posisyon, ay hindi na mga parehong gwardiya na pumasok sa umaga. Sa ilalim ng kanilang matitigas na anyo, may bahid ng pagninilay na ngayon lamang muling bumisita sa kanila sa matagal na panahon. Ang mga kardinal, na nagplano ng bawat segundo ng seremonya, ay natutunang hindi lahat ng mahalaga ay maaaring isulat o kontrolin. Ang mga seminarista, mga baguhang pari, mga debotong naglakbay mula sa malalayong lugar, lahat sila ay nagdala ng isang bagong alaala pauwi, ang alaala ng isang kababaang loob na nagpaluhod sa kapangyarihan ng tradisyon. Genevieve, tahimik pa ring nakaupo sa gilid, ay hindi humihingi ng pansin. Hindi niya kailangan. Ang kanyang presensya ay naging isang paalala ng isang mas matandang katotohanan na ang mga pinakadakilang revolusyon sa espiritu ng tao ay hindi sumisigaw. Hindi sila dumaraan sa mga makukulay na parada. Dumaraan sila sa tahimik na pagpili na magmahal sa bawat araw, sa bawat paghinga. Nang tumayo si Genevieve upang umalis, walang pag-uutos, walang trompeta, walang seremonya. Isang batang madre ang kusang lumapit at tahimik na sumunod sa kanyang mga yapak, dala ang inspirasyong hindi niya lubusang maipaliwanag. Sa likuran nila, ilang mga pari ang yumuko ng bahagya, hindi sa utos ng sinuman, kundi sa utos ng sarili nilang puso. Sa paglabas ni Genevieve mula sa basilika, isang malamig ngunit banayad na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya. Tumayo siya sandali sa mga hagdanan, pinagmamasdan ang langit na nagsisimula ng magdilim, ang mga bituin na unti-unting sumisilip. Sa bawat bituin, nakita niya ang mga mukha ng mga itinatakwil na minsan niyang minahal. Si Luca, si Amara, at ang libu-libong iba pa na hindi kailanman binanggit sa mga opisyal na kasaysayan ng simbahan. Sa bawat bituin, naroon ang kwento ng isang pag-ibig na hindi kailanman nakasulat sa mga libro, ngunit nakaukit sa buhay. Isang matandang lalaking dumaan sa tabi niya ang napahinto, nagtaas ng kanyang sombrero bilang pagbibigay galang. Wala silang palitan ng salita. Isang simpleng tango, isang simpleng ngiti, sapat na. Habang si Genevieve ay naglalakad sa mga kalye ng Roma, marahan ngunit may tiyak na direksyon, ang kanyang lakad ay hindi na lamang para kay Francisco.
Ang bawat hakbang niya ngayon ay para sa lahat ng mga kaluluwang hindi kailanman kinilala ng mundo, ngunit mahalaga sa mga mata ng Diyos. Marami ang nagsasabing ang kamatayan ay wakas. Ngunit sa araw na iyon, sa Basilika ng Vatican, isang simpleng madre ang nagpatunay na hindi. Si Francisco, sa kanyang kababaang loob, ay nag-iwan hindi lamang ng alaala, kundi ng apoy na hindi kayang patayin ng lamig ng kamatayan. Ang apoy na iyon ay humawak sa puso ni Genevieve, at ngayon, nag-aalab ito sa bawat taong nakasaksi ng kanyang tahimik na paglalakad. Ang simbahan ay maaaring magpatuloy sa mga tradisyon nito. Ang mga opisyal ay maaaring sumulat ng kanilang mga tala. Ngunit sa mga kaluluwa ng mga naroroon, isang bagong ebanghelyo ang naisulat, isang ebanghelyo ng pagkilos, hindi ng salita, ng pagkalinga, hindi ng sermon, ng paglapit, hindi ng paghusga. Habang pinanood ni Genevieve ang isang batang lalaki na naglalaro sa tabi ng isang fountain, naalala niya ang huling mga salita ni Francisco sa isang lihim nilang pagpupulong. Ang tunay na lakas ng pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng ating naipasa na batas, kundi sa dami ng pusong naabot natin nang hindi hinuhusgahan. Ngumiti siya. Ngumiti siya hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam niyang ang laban ay ipagpapatuloy, hindi sa anyo ng isang digmaan, kundi sa anyo ng bawat mabuting gawain, bawat yakap, bawat tahimik na pagyakap sa mga iniwan ng mundo. At habang naglakad siya patungo sa kalaliman ng gabi, dala ang liwanag ng isang di nakikitang apoy, alam ni Genevieve na hindi siya nag-iisa. Ang bawat hakbang ay isang panalangin. Ang bawat paghinga ay isang alay. Ang bawat simpleng kilos ng kabutihan ay isang pagpapatuloy ng kwento ni Francisco. Sa huli, ang tunay na kabanalan ay hindi nakatali sa panahon, hindi nakatali sa kamatayan. Ito'y lumalakad, humihinga, nabubuhay sa mga taong may tapang magmahal ng walang takot. At sa katahimikan ng lungsod, sa ilalim ng mga bituin, isang bagong kabanata ang isinulat hindi ng tinta, kundi ng buhay mismo. Ang kwento ni Genevieve, ang kwento ni Francisco, at ang kwento ng pag-ibig na higit na mas malakas kaysa kamatayan. Mag-subscribe sa channel na ito, sama-sama nating panatilihing buhay ang diwa ng pakikiramay, kababaang loob, at katapangan na napakaganda ng katawan ni Francis. Naway sumainyo lagi ang kapayapaan.